Sa lahat ng operasyon, dapat ipakita natin sa publiko na walang sino man ang dapat nasantuhin. Ito ay bahagi pa rin ng pinapatutupad nating zero tolerance policy sa anumang maling gawain. Ang sinumang mahuhuling sangkot sa illegal na gawain ay hindi tinotolerate at agad na makakasuhan kapag napatunayan ng kasala. Nakuna ng closed-circuit television o CCTV ang pagparada ng motorsiklong ito sa harap ng isang convenience store sa Marilao, Bulacan, Lunes ng gabi. Nakasuot ng face mask, sombrero at pulang jacket ang lalaki na agad pumasok sa loob ng convenience store. Ngunit sa halip na bumili ang lalaki, nagdeklara ito ng hold up. Kaya't agad na kinuha ng kahera ang laman ng kaha at iniabot sa kanya. Makikitang pumasok ang lalaki at ang kahera sa isang kwarto at kinuha naman ang pera sa loob ng vault. Tinutukan din ng suspect ang isa pang lalaki na empleyado ng convenience store. Matapos ang pagnanakaw, agad na tumakas ang suspect. Ang kahera nakatawag agad sa 911 hotline dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Makalipas ang halos 30 minuto, nasukol ang suspect sa barangay Loma de Gato. Ayon kay Bulacan Provincial Police Office Director, Police Colonel Angel Garciliano, tinangkapan ng suspect na itago ang krimen matapos na magpalit ng damit. Subalit, positibo itong kinilala ng kahera na noon ay kasama ng mga pulis. Lumalabas po na nagpalit po siya at one point tumigil po siya sa isang barangay. Kumbaga nagpagpag po siya doon, tinanggal niya yung kanyang jacket, yung kanyang suot na pants, the slippers, the motorcycle is the same. Tama po yung observation niyo dyan, ma'am, because dito po sa mga CCTV footages po natin, di po natin ma-establish clearly kung ano po yung inner na shirt niya during the time na siya po ay allegedly nang hold up dito sa convenience store. Ang nakamotorsiklong suspect sinubukang parahin ng mga operatiba, subalit imbes na sumuko ay pinutukan nito ang mga pulis. Nabaril naman ang mga otoridad na nagpapatrolya ang suspect. There was that scenario wherein pinag-down po yung suspect. So makikita doon sa footages na binigay po sa mga kasama natin sa media na mayroon pong motorcycle, and that motorcycle is our patroller sa Loma de Gato. Wala pong gigil on the part of Marilao PNP to exert too much effort. Base sa investigasyon, pulis ang nang-hold up na suspect. Nakatalaga ito sa North Caloocan Police Station bilang hepe ng Investigation and Detection Management Section. Sinabi ni Colonel Garciliano na hindi pa malinaw ang motibo sa krimen, pero ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumalabas na baon na sa utang ang pulis, pero wala daw naman itong masamang record sa pulisya bago ang insidente. Based dun sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Based dun sa pag-check natin, medyo sagad na siya sa loan. Pero regarding dun sa kung meron man siyang sugal na meron siyang kinakasangkutan na sugal or kung iba pang mga bisyo or vices, wala po kami na monitor. Dagdag ni Colonel Garciliano, sangkot din sa iba pang kaso ng pagnanakaw sa Bulacan ang pulis. Base po sa mga nakalap na ebidensya na po, ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds, kumbaga. So may mga coffee shops, may mga gasoline stations, at yun nga po yung convenience store. Nilinaw din ng Bulacan PPO na hindi kaso ng mistaken identity ang pagkakapatay sa pulis. Ang isa pong magandang ebidensya na pwede tayong, shall we say, na magiging morally convinced tayo is the fact na makikita nyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Pesos, 5 piso, 10 piso, 50 pesos, 100. Ito po kasi, hindi po siya normal na nagtutugma doon sa eksaktong figure, eksaktong denomination. At dito po sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes
na mga cashier. Patuloy ang isasagawang malalimang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.